Susukat akalain ng mangingisdang sina Randy at Fernando na kahigante ang kanilang malalambat. Nung pumalaot sila nitong June 16 sa Calaguas Island, Camarines Norte. Naghulog pa ako na ng kawil. Naramdaman ko na lang po na may naghila dun sa kawil. Parang matigas hilahin, talagang krusado. Ang laki! Ang isda kasing kumagat sa kanilang pain, sing-laki raw ng tao. Isang giant grouper o lapu-lapu. First time, kakita kami ngayong kalaking isda. Angat! Angat na! Dali! Angat! Ang laki! Kaya nga po namin, kakayanin po namin, hindi po talaga kaya po. Hindi nga kaya, oh! Oh, ang laki! Kaya kumain na ng tao yun, laki-laki. Kakatakot. Isda na kasya ang tao. Bukayin mo yan, kahit ulo mo kasi dyan. Talaga pong ramdam po yung bigat po ng isda. Parang swerte namin siyempre. Angat! Angat na! Dali! Angat! Ang laki! Madalas, kasya na sa malaking plato o bandihado ang mga nabibili nating lapu-lapu. Pero ang lapu-lapong nahuli kamakailan sa Camarines Norte, aba, mas malaki pa sa tao. Sa bigat ng giant lapu-lapu. Hindi ma'am namin kayang isang pa. Tinali mo naman sa partik. Pagdating sa Pampang, nanlaki ang mga mata ng kanilang mga kabarangay. Ay, malaki pa sa iyo, ah. Wow. Kasya ka dyan. Isa lang makahuli. Kaya nung nakita po namin yung isda, talagang tumulong na po kami pag-ahon. Oh, ang laki! Ang laki! Angat! Angat na! Dali! Angat! Ang laki! Si Edwin, kasama sina Anthony at John Mark, sinubukan muna na mano-manong iakyat ang isda. Kaya nga po namin, kakayanin po namin. Kung hindi lang po yun, hindi maisap po. Buntot lang ay pamaypay na yung pilit. Hindi po talaga kaya po. Sinuotan po namin dito sa may hasang po. Pagkasuot po namin ng hasang, sa may bandang tiyan naman po niya, tapos sa may bunto, talagang didoble-doble na po namin ng pagkatali. Kaya ang kanilang naging diskarte, itali ang giant lapu-lapu sa kawayan. Ang laki ano? Grabe. Kaya kumain na ng tao yun, laki-laki. Kakatakot. Kasya na ang bata. Bukayin mo yan, kahit ulo mo kasi dyan. Ang laki. Dapat na ang haabot. Bigat dito! Pinahila nga daw yan. Hindi na naikarga sa bangka. Sa pag-angat pa lang ng isda, inabot na sila ng kalahating oras. Masakit po sa ganito po. Pagbuhat po nun sa may kawayang po, talaga pong ramdam po yung bigat po ng isda. Yan, bakit na? Kaya na. Ang laki. Saang kilo. Oh. Dalian mo. Ayan na. Viral yan. Ang laki, aba. Lulang-lula raw sila sa laki ng lapu-lapu na nasa 6 feet ang haba. Mas matangkad pa sa kanila at ang tinatayang bigat nito, 150 kilos. First time po ma'am namin nakakita ng ganon. Naisipan ko pong mailagay yung ulo ko doon sa bunganga ng isda. Ko lang malaman kung gaano kalaki yung ulo ng isda. Estimate ko mga 3 kasya ang ulo ay. Natuwa po kami, siyempre, maibinta namin yung isda. Ang giant lapu-lapu, kinaliskisan agad ng anak ni Randy na si Jeremy. Kinakatay na. Wala ko dyan 5 kilo. Parang mas madali pang magkatay ng baboy, ah. Matalas po yung kaliskis niya. Ito po yung sugat na natamo ko dun sa pagkaliskis po ng isda. Medyo masakit pa po na mamagana. 3 tao naman ang nagtulong-tulong para ito'y tadtarin. Kakaputol-putol pa nga po yung pamalo kasi sobrang tigas ng tinik. Sinimula namin linisin yun ay 4:00 ng hapon. Natapos po kami mag-aalas 7 ng gabi. Kapit na ikang palang na lang, wala na. Ang karagatan ng Camarines Norte, sagana raw talaga sa naglalakihang mga isda. Nito nga lang nakaraang taon, sa bayan ng Mercedes, may nahuli na ring giant lapu-lapu na ang bigat naman, 200 kilos. Naibenta ito noon sa halagang 27,000 pesos. Merong 162 different species ng grouper or lapu-lapu, ranging from fish na 6 or 8 inches lang kahaba to fish from 6 or 7 feet at ang bigat nila can range from 300 kilos to 500 kilos. So the lifespan of a big grouper can range from maybe 30 years, 50 years. Ang mga places kung saan natin sila mahahanap ay maituturing natin na medyo maganda pa ang level of biodiversity. So kung sila ay nahahanap sa Camarines, ibig sabihin nun, relatively rich pa
yung reefs ng Camarines. Kasya ng bata. Bukayin mo yan, kahit ulo mo kasi dyan. Laki. Dapat na aabot. Ang kabarangay ni na Randy at Fernando na si Monica naniniwalang ang nahuling higanting isda may dalang swerte. Maliban kasi sa birthday ng asawa ni Randy, nung nahuli ang isda, ligtas daw niyang iniluwal ang sanggol sa kanyang sinapupunan matapos niyang makita ang giant lapu-lapu. Lumabas po ako dito, tapos tinignan ko. Kinahapunan, doon na nagparasasakit yung tiyan ko. Hanggang sa mga anak na po ako na sinugod na ako sa center. Dahil dito, ang palayaw ng kanyang anak isinunod ni Monica sa pangalan ng giant isda. Totoong pangalan po ng anak ko ay Yasi Labayn. Tapos yung ginawa pong nickname, Olap na po dahil dun sa nahuling malaking isda na lapu-lapu. Tingin namin, swerte yung araw na yun. Bakit na? Kaya na. Laki! Taang kilo! Pero kung meron man daw talagang buenenas nung araw na yon, walang iba kundi sina Randy at Fernando. Ang giant lapu-lapu kasi na kanilang nahuli, na ibenta nila sa halagang 20,000 pesos. Ang kita, binaghatian nila. Binalatuhan din ang mga tumulong para maiahon ang isda. Parang swerte namin siyempre. Binigyan kami ng ganong pagkakataong kahulong malaki-laking isda, di malaki-laking pira. Swerte po yan. Nagamit pa po namin yung kinita sa birthday ng stepmother ko. Angat na. Dali. Angat. Ang laki. Kung ang 1 + 1 Magellan para sa mga mangingisda ng Camarines Norte, ang 2 + 2 is equal to giant lapu-lapu. Laki! Taang kilo! Comfort food ang tawag natin dito. Sa bawat higop kasi, para tayong niyayakap ng ating lola o nanay. Pampainit ng sikmura, lalo na ngayong maulan. Tinola! Simple lang naman ang cravings nating mga Pilipino tuwing tag-ulan. Pinakulo ang manok, baboy o isda na pinapalinamnam ng sibuyas, bawang at luya. Solve na tayo sa sarap ng tinola! Ang mga tiga-Pasil sa Kalinga, may sariling bersyon daw ng tinolang manok. Ang tawag nila rito, tipoy un manok. Ang tipoy na manok, yun yung pinaka-special na tipoy para sa mga bisita o para kung may okasyon. Ito yung pinaka-simbolo ng hospitality ng taga-Kalinga. Ang nagpapa-espesyal daw sa sabaw ng tipoy un manok nila, ang sahog nitong inihaw na native na manok. At dahil tipoy un manok raw ang madalas na request ng mga bisita sa tourist inn o transient house ni Lamon, maaga pa lang nang huhuli na siya ng manok. Si Lamon ang nakatokang magkatay ng manok. Pagluluto, diretso na lang na susunugin yung balahibo. Minsan, di pa nila hinugasan yan kasi may taste din yung balahibo na nasunog. Habang ang kanyang misis na si Rowena ang nagluluto. Sa halip naman na papaya o sayote, ang ipinansahog niya rito, munggo. Ang munggo, isinangag muna ni Rowena sa ilingga, isang clay pot na ipinamana pa raw sa kanya. Sunod niyang binayo ang munggo para matanggal ang balat nito. Habang binabayo yung roasted munggo, papakuluin natin yung manok. Ang kinatay na native na manok, pinakuluan. Tsaka inihalo ang munggo at tinimplahan ng mga pampalasa. Okay na ito, luto na. Perfect, lalo na kung malamig ang klima sa Kalinga.
malalasahan mo po yung alat, walang halong artificial na pampalasa po. Ang paraan ng pagluluto ni Rowena ng tipoy un manok, tradisyonal at walang shortcut. Talagang dapat na mapanatili ito, ma-preserve itong mga kaugalian, culture, and tradition. Ang ulam na ito, inihain na raw ng ating mga ninuno bago pa tayo sakupin ng mga Kastila. Ayon sa mananalaysay o chronicler ni Ferdinand Magellan na si Antonio Pigafetta, nung dumaong daw ang kanilang hukbo sa Cebu taong 1521, may inihain ang mga katutubo na isang klase ng sabaw, isda at baboy raw ito na pinakuluan, inasinan at tinimplahan ng luya. Ayon sa ilang eksperto, posibleng ito raw ang bersyon ng tinola ng mga Bisaya, ang tinuwa. Meron tayong isang matandang paniniwala na ang pag-o-offer ng sabaw sa mga panauhin ay nangangahulugan na sila ay bukas mong tinatanggap. At ang luto ng tinuwa na bumihag daw sa panlasa ng mga dayuhang mananakop, hanggang ngayon dinarayo pa rin sa Cebu. Ang ginagawang tinola naman sa kainang ito sa Mabolo sa Cebu City pa rin, hindi manok kundi isda. Pero hindi lang laman ng isda ang mabenta, kundi pati na ang itlog nito o bihod, sa Ingles, fish roe. Ang kainan ni na Anselma, institusyon na raw kung ituring sa kanilang giant bihod tinola. The business was almost 41 years in operation now. Ang mga bihod, kinolekta muna ng kusinerong si Ricky mula sa mga ibinagsak sa kanilang naglalakihang mga isda. Ang nakatoka sa pagluluto nito, ang kusinerang si Maria. Tinimplahan ng asin at mga pampalasa gaya ng kamatis, sibuyas at siling haba. Yan, tapos na yan. Hayaan muna natin maluto ng 10 minutes. Kada serving ng laman ng isda mula 300 to 850 pesos, depende sa laki. Habang ang bihod naman, libre lang nilang ibinibigay. Mas masarap yung lasa, katakam-takam kasi dahil sa bihod. Since mataas siya sa kolesterol, hinay-hinay lang po at tamang disiplina sa pagkain ng ating kailangan. Ang kainan ni na Anselma, 4 na dekada nang naghahain ng giant bihod tinola. Ang negosyong ito, namana pa raw nilang magkapatid sa yumao nilang magulang. Kami talaga nagtulong-tulong talaga hanggang lumaki yung business. Yung memory ng mga parents namin dito na talaga. Dito ng puso namin sa negosyo na to. Sa kainang ito sa F. Llamas Street sa Cebu City, laging blockbuster ang pila para sa kanilang tinuwa na ang mga sahog na manok pinapakuluan at parang ibinababad sa naglalakihang kawa. Kaya binansa ganitong jacuzzi tinolang native manok. Madaling araw pa lang, ibinabagsak na sa pwesto ni Mary Ann ang mga lulutuing native chicken na nagmula pa sa bayan ng Dumanhog. Mailan man na to, sir, kung presko ang manok kay puti ang iha galing unod, sir. Kaya tapi na ang tangad. Ang nagpapasarap naman daw sa sabaw nito na pantanggal din nila ng lansa, tanglad. Ang manok, iginisa muna sa bawang at luya. Hinaluan ng i-blender na gabi. Ito po yung napapalang sa sabaw. Nilagyan ng tubig. At pinakuluan sa loob ng 1 oras.
sa jacuzzi tinolang native manok. Tsak na maliligo ka raw sa pawis, sa sarap at init ng sabaw. Sarap to the bones. Naalala ko yung bata pa ako. Taong 2013, nung unang nagbenta si Mary Ann ng tinolang manok. Mga tao dito sa Cebu, kaya nagaling mura na pula na silang mga utahe nga like kanang baboy na nilatan, kanang mga bakay na nitry ko og baligyan ng native chicken. Pero bago raw nagtagumpay ang kanyang negosyo, nabaon muna siya sa utang para makabayad. Umabot na raw sa puntong si Mary Ann sumugal sa sabong. Kahit anong gawin ko, natatalo pa rin ako. Hanggang sa siya'y nagka-ideya na gawing tinola ang mga talo ng manok sa sabungan. Sa sabungan gani sir, mapildi ang manok. Maka-idea ko nga, pwede rin siguro ni siya itinula. Kaya para mahalin, di kayo kupildi. Si Mary Ann dinumog. Ngayon, nakapagpundar na siya ng pick-up truck at nakapagpatayo pa ng bahay. Lahat ito, katas ng kanyang tinolang manok. Dapat honest, kailangan love nila ang kanilang business. Hindi lang ito tungkol sa simpleng tinola, kundi sa mga taong nagpapakulo ng pagmamahal. Sa bawat higop at subo, mula Kalinga hanggang Cebu. Iba-iba man ang sahog, manok, munggo, isda o bihon, iisa lang ang tinutumbok, ang init ng tradisyon, pamilya at pusong Pilipino. Sa palengke ng General Santos City sa Mindanao, may batang namumukod tangi sa edad na 10 taong gulang lang, bihasa sa paglinis ng isda. Naglalakihang mga tuna at banye-banyerang seafood ang ibinabagsak araw-araw sa wet market ng General Santos City sa Mindanao. Kaya karamihan sa mga nagbabanat ng buto rito, batak kakatrabaho. Pero sa pwestong ito, may isang bata na nakikipagsabayan sa ingay at gulo ng palengke. Maliliit man ang kanyang mga bisig, minamanilang daw niya ang paglilinis ng mga isda. Mula sa pagtatanggal ng kaliskis, hasang at palikpik, kayang-kaya niya. Siya ang binansagan ngayong prinsesa ng banyera ng General Santos City, ang 10 taong gulang na si Liza. Pilit kami sa kanya kasi bata na siya, marunong na siya. Matalas yung hinahawakan niya na kutsilyo. Hindi mo talaga 100% na hindi sa talaga madisgrasya. Lahat tayo may tinik sa kanya-kanyang buhay. Pero si Liza, hinaharap na niya ito sa mura pa lang niyang edad. Ang binansagang prinsesa, hindi sa palasyo nakatira, kundi sa barong-barong na ito sa Barangay San Isidro kasama ang kanyang pamilya. Walang pasok si Liza sa araw na ito, pero alas 5 pa lang ng umaga, gising na siya. Si Liza kasi sasama ulit sa kanyang nanay Flora sa palengke para magtinda ng isda. Tama naman. Nag-alay sa ikaw naman, be. Bago umalis ang mag-ina, ang bunso nilang si Alaysa nag-alboroto. Kuya. Kuya. Nagtatampo siya kasi narinig niya nga ayaw sa isama. Yan, nagalit. Hindi na, naisama. Sama ka na. Sama na siya, sabi na siya. Butas. Pero magkapagpunta ka ng palengke, hindi ka mababasa. Yeah, palit daw tapiste, 3. Thank you. Thank you, te.
tapis para hindi ka mabasa rin. Pag magtitinda ka, pag mapiskan ka ng dumi, hindi ka madudumihan. Si Liza, nagtali muna ng plastic sa kanyang bewang. Pagdating sa kanilang pwesto, wala na siyang sinayang pang oras. Sabak agad sa trabaho. Nagsasizing ng isda, maliliit at malaki. Yan, pili lang yan. 100 pinamano yan. 1 kilo lang daw na yan. Ang nabibiling mga tilapia, si Liza ang naglilinis. Tanggalan, nagpalikpik. Tanggalit na. O na, kiskis. Pagkatapos, ito palikpik niya. Pagkatapos ito, tinain niya rin. Ang sunod, hasang, yan. Hindi po ako nasusugat. Hindi po ako natatakot sa sundang. Kasi nasanay na po ako sa sundang, maghawak na sundang. Sanay na po ako. Si Liza, eksperto na. 3 taon na raw kasi niya itong ginagawa. Tinitignan ko paano maglinis ng isda. At sinusundan ko paano maglinis si Mama. Kailan po sa akin na malansa yung isda. Hindi naman ako maarte. Pagkatapos tulungan ng kanyang nanay Flora, pumunta muna siya sa pwesto ng kanyang ninang Inday. At tumutulong ako kapag mapabos ang aking ninang, magaba din ako. Kapag masakit lang ang kanyang kamay, ako naman ang magtatadtad. Taga-pusa lang siya. Masipag po siya, mabait, matulungin. Kahit saan-saan po siya tumutulong. Binibigyan namin ng 100, 150 para meron siyang pangbaon. Ang mag-ina, kumikita ng 500 hanggang 700 pesos kada araw. Sobrang mahina talaga ang binta ngayon. Mapakain ko sila, mabigyan ko sila ng pangbaon ng masaya na ako, sir. Kahit wala akong pera sa wallet ko. Batid ni Flora na mula nung nag-viral si Liza, marami ang kumustyon sa kanyang pagiging ina. Pero bago raw siya husgahan, may gusto siyang linawin. Hindi ko sila inutusan, sir, sa totoo lang. Kusa silang tumulong sa akin dahil alam nilang nahihirapan yung ina nila. Dahil may sakit na po siya Sakit ang ulo niya, yun. Masakit yung kamay niya, yun. Sakit lahat. Pati paan niya. Tutulungan po namin siya. Si Flora, hiwalay na sa kanyang mister, kaya mag-isa niyang itinataguyod ngayon ang 6 niyang mga anak. Sumama siya sa ibang babae, sir. O birthday ko po yung hindi ko in-expect na wala siya doon sa birthday ko. Hindi ko alam, may iba na ba siyang pamilya? Meron pa si Papa, masaya kami lahat. Nakain kami ng maayos, makatulog kami ng maayos. Noon, wala na. Malungkot po ako doon dahil iniwanan niyo po kami. Sobrang hirap, sir, sa single mom, nga dami mong anak binubuhay. Pero hindi ko ipakita sa mga anak ko na hirapan ako, sir, kasi naawa ko sa kanila. Ewan, basta masakit, sir, kaya makita ko yung mga anak ko nga maghingi. Halimbawa, balon. Tapos magtingin ako sa bag ko, kunti lang. Pagka-uwi nila, sa halip na magpahinga, inasikaso muna ni Flora ang hapunan ng kanyang mga anak. Magti 3 years na po, wala kaming ilaw. Tubig lang. Solar. Kapag umulan, hindi talaga maliwanag yan. Hindi yan iilaw. Yung cellphone na lang, na magpailaw sa amin. Hinihintay lang namin kung kailan mababalik yung kuryente dito.
Ang kanilang kainan, ang siya na rin nilang tulugan. Sige ka. Yan ako sa imong paawoy. Yan ba? Sige, tamis ko nga. Pag walang ilaw, walang kuryente, okay lang po sa amin. Okay lang yung ganung kahirapan. Sabi ko na ganun, mayaman lang ako, mabigay ko lahat sa mga anak ko. At hindi kami nakatira dito ng ganito. Sa kabila ng madilim na mundo niya ngayon, hindi raw nawawala ng pag-asa si Liza. Lalo't nagsisipag siya sa eskwela para maabot ang pangarap niyang maging doktor. Para kapag may sakit siya, ako ang magagaling sa kanya. Dahil nilagaan niya kami ng maayos at walang sakit. Kami naman ang magtutulong sa kanya kapag malaki na kami. Grade 5 na si Liza. Kung gaano siya kasipag sa palengke, doble-doble raw pag siya'y nasa klase. Mababait na ang mga tao sa palagian sa mga isda. Posigido po si Liza po sa kanyang pangarap po. Gusto niya talagang makapagtapos ng pag-aaral. At para po makatulong sa kanyang mga kapatid po. Yung pagtulong ng mga bata sa kanilang mga magulang sa trabaho, tingin ko hindi naman ito masama as long as yung mga bata ay hindi nai-involve sa mga task na mapanganib. Para sa mga magulang, paalala lamang, kailangan pa rin i-prioritize yung education ng mga bata. At kailangan siguruhin natin na habang sila ay nai-involve or tumutulong sa atin, o may enough na time para sila ay makagawa ng kanilang mga assignments, mag-aral at maglaro. Napaka-importante nun kasi sa development ng isang bata. Mamimiss din nila yan because nakatutok sila dun sa kanilang pagtatrabaho na isang sana responsibilidad na later on na lang as an adult. Ang pagsusumikap ni Liza umantig sa puso ng marami. Marami rin ang nagpaabot sa kanila ng tulong. Salamat. Ang mumunting handog po namin sa inyo yung 2 sakong bigas, mga grocery items po, itong electric fan at saka po yung ating mga school supplies po para sa inyong mga bata. Salamat. Salamat. Binibigyan po namin kayo ng training voucher kung interesado pa kayo sa any training, no, entrepreneurial courses ito. Salamat. Daghang salamat ninyo tanan. Ma'am, meron po kaming bigay na electric fan din sila. Paano salit? Paano nyo papaanda rin? May hangin naman lakas, ganyan din. Wala kasi kaming kuryente. Sobra lang kasi yung gamit namin. Paano naman ito? Hindi namin magamit. Sige ma'am, try na natin pumasok. Ano po? Try nyo pong pumasok. Wala nga. Ma'am, tignan nyo nga ito. Ano to? Alok, kasama. Try nyo mama yung nasa taas. 2. Iilaw nyo 2. Uy, nanamisugan! Thank you tayo! Salamat ninyo, sir! Hindi namin mapakanong lamok. Salamat po. Sa tulog at tuwing na mo bagantos nga wala'y suga na kasuga na dyan ko. Salamat ka ninyo. Salamat sa inyo. Ang pinakamagandang balita, hindi na rin daw po problemahin ni Liza ang kanyang matrikula dahil nangako ang LGU ng General Santos City na ipapasok siya sa kanilang scholarship program. Thank you po. Thank you po.
Para din sa inyo yan, kayong magkakapatid. Salamat kayo. Kahit mag-isa ko, maghirap ako. Basta makatapos kayo, yun lang ang mabigay ko sa inyo. Paglaki ko, ayoko na po sana magkaliskis sa isda dahil nahihirapan na po ako. Habang ang ibang bata, hawak ay lapis at papel, si Liza, kutsilyo't banyera ang katuwang sa araw-araw. Sa murang edad, batak na sa buhay, samantalang dapat laro at aral pa sana ang kanyang mundo. Tanggalan ni Palikpek. Tanggalit na. Maaga siyang namulat sa mundong hindi dapat para sa mga bata. Isang tinik na realidad na kailangang gisingin tayong lahat. Sa linggong ito, meron pong malaking plot twist ang matagal na nating tinututukang kaso ng Lost sa Bungeros. Isang linggo nang hindi matunton ang 10 lalaking nagpunta lang sa magkahiwalay na sabungan sa Maynila at Laguna. Nadagdagan pa ang mga nawawala matapos magpunta sa sabungan. 250,000 piso ang iniaalok na pabuya ng ilang kaanak ng sinumang makakapagbigay ng impormasyon. 4 na taon na ang nakararaan nung may 34 na mga sabungero mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na dinukot at magpahanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Napakasakit. Parang sasabog ang puso ko sa sobrang hinagpis, sa sobrang hinanakit. Nang kaisa-isa kong anak ganito ang sinapit. Kung ano naman po ang kasalanan ng mga bata, i-due process po natin. Iniisip nila na pinakain na daw sa buhaya. Araw-araw, hindi mo alam saan mo gustong puntahan, ilibig. 4 na taon na rin gumugulong ang investigasyon, ngunit ang katarungan nananatiling mailaw. Pinangangambakang ma-dismiss ang isa sa mga kaso ayon sa Justice Department dahil sa paglipas ng time element ng kaso. Pero makalipas ang 4 na taon sa linggong ito, ang isa sa 6 na akusado sa kaso, lumutang at isiniwalat lahat ng kanya di umanong nalalaman. Pinapasabog po dahil ang bagal ng proseso. Ito bang nawawala yung buhay pa? Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Paano sila pinatay? Giling ni Suble. Ederlyn, sa kaso mo, maski pa paano ba, may naidulot ba itong detalyeng ito sa inyo? Mahirap pong tanggapin. Ilang taon po kami naghintay. Ilang taon po na yun. Para akong binubusan ng malamig, hindi ko kinakaya, hindi ako makapagsalita. Mahirap po talaga, ma'am. Gigibain na ang katahimikan sa ngalan ng katarungan. Hustisya para sa lahat! Hustisya! Lalaban tayo! Ang mga revelasyong ito, isinalaysay ni alias Totoy sa isang eksklusibong panayam kay Emil Sumangil. Lumantad daw siya, bunsod ng mga natanggap niyang banta sa kanyang seguridad at sa kanyang pamilya. Galit na galit siya kay Remulla. Sabi sa akin, ditsunin natin yan. Sabi ko, boss, hindi mo na ako. Simula noon, wala na siyang ganang tumawag sa akin. Doon siya nag-isip sa akin para tudasin ako. Tinawagan ako ng isang kaibigan ko, 20 million ang patong sa akin. Sabihin ko lahat ng alam ko dahil binantaan mo na pati pamilya ko, tanggap ko na sa sarili ko na patayin mo ako. Huwag mo lang idamay ang mag-ina ko. Ito bang nawawala yung buhay pa? Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Ayon kay alias Totoy, ang mga nawawalang sabungero, pawang mga nahuling nantichope o
nandaya di umano sa mga sabong. Sadyang pahihinain ang manok o kaya ipapaling ang tare at sa kalaban pupusta para siguruhing mananalo ang kanilang mga manok. Yung si ang tumatawag na mayroon na namang tsubi sa sabungan. Sabihin sa akin, alam mo na yung gagawin mo. Kinukuha ko yung tao. Saan mo dadalhin yung mga tao? Halimbawa, doon sa Lipa, may kwarto-kwarto kasi doon. Maya-maya, darating na yung grupo. O bahala na kayo dyan. Sila na mismo. Ang ginagawa nila, tinatalian na ng yung plastic na patali, kinakarga na sa van. Sinasabi niya, kung wala tayong magagawa kung hindi natin patayin yan, patuloy na lulukuhin tayo ng mga yan. Sa bibig niya mismo nagaling yan? Sa bibig, through telepono. Okay. Pag nag-usap kami. Paano sila pinatay? Killing ni Suple. Killing ni Suple, yung tie wire, pinipihid sa liig. Nakabaon na yan doon sa talik. Kung huhukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sa bungero tinatapon doon, pati mga drug lord. Wala kami nakakitang kahina-hinalang grupo na dumadaan dyan sa bulkan. Kung yun dyan itinapon, magkakaproblema ang mga residente rito sa mga pagkain ng mga tilapia. Ilan yung sabongero na yan sa pagkakala? Hindi ko alam bakit 34 lang yung naimbestigahan nila. Pero 100, kung sa pagkakalam ko, 108. Ibig sabihin, hindi na lumutang ibang kamag-anak nila? Paano lulutang natakot? Isa sa 34 na dinukot ang isabong master agent na si Ricardo John Lasco. Dinampot ng mga nagpakilalang operatiba ng NBI sa loob pa man din ng kanilang bahay sa San Pablo, Laguna, August 2021. Si Lasco kasi, nagnakaw ng video yan. Napapataya din siya na mas malaking porsyento. Ngayon, na-monitor na humina yung sales pinahanap. Palagay mo itong paglutang mo, makakatulong ka rin sa kaso ni Lasco? Siyempre, gawa ng ako mismo ang nagbayad sa kanya ng una, 2 million ang hiningi sa akin para anuhin yun. Dati po ako sir na master agent doon. Yung parang master agent. Ano nga problem mo na? Mga sa cellphone ko po sir eh. Kami rin po yung naglo-load sa mga player, sa mga agent din. Ganun. Sa kuhang ito, makikita ang isang lalaki na may suot na itim at asul na face mask. Nakasuot din siya ng asul na damit, kaparehas ng damit ni John nung siya'y dukutin. Si Lasco, alam mo kung saan din nila ito? Ganun din. Kung saan dinala yung iba, doon din dinala yan. Ayon kay Elias Totoy, pagkadukot kay Lasco at nang makuna na ito ng cellphone video bilang pruweba, ay agad din itong itinumba. Tinali daw sa sakong may buhangin ang labi ni Lasco para hindi lumutang. Tsaka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Ako mismo ang nagbabayad galing kay yung pera na 500,000. Unlimited. Halimbawa 10, 500,000 pa rin ang bayad. May binabanggit kang mastermind. Sino yun? Sino pa? Di si Ibig sabihin nakakatanggap ka ng direktang utos dito sa mastermind para patayin yan, paano ba? Sa kanya mismo. Bukod sa kanya, sino pa yung tatamaan dito sa kaso na to? Lahat ng membro ng kasali sila at kasama yung mga anak niya. Siya ang nagre-release ng pera sa butcher na halimbawa mag-request ako ng 2 million, yung anak niya ang nag-a-approve sa lahat. Sinabihan ako nung nagkagulo na, hindi na mo lang naman yan, ituro mo lang yan sila na silang pumatay, wala na tayong alam dyan. Para sa mga kamag-anak ng mga missing sa bungero, ipagdasal nila ako na madagdagan ang buhay ko na ang mga masamang tao hindi magtagumpay sa gawain nila agad sa akin. Ako ang susi sa lahat. Siya po yung nakipag-ugnayan sa amin. Ang ilan sa mga inilahad na ito ni alias Totoy, isiniwalat din niya mismo sa ilang kamag-anak ng mga nawawalang sabungero sa pamagitan ng tawag sa cellphone. Nakausap niya sina Nanay Carmen at Ederlyn Malaka, ina at kapatid ng nawawalang mananari mula Bulacan na si Edgardo Malaka Jr., isa sa 6 na mga sabungerong nawala sa Lipa, Batangas noong January 2022. Nanay, kamag-anak, handa po akong makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong mahustesya. Ay, tatanong ko lang po sana, sir, buhay pa ba sila o mga patay na?
po ako tatanungin sa ngayon. Mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala? Kahit mga buto mama lang po, makuha ko yung anak ko. Sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod dito. Naku, Diyos ko! Okay. Buling lang. Salamat. Maririnig mo. Diyos ko! Nasaan yung anak ko? Kahit buto ng anak ko, kukunin ko pa, babawiin ko. Masaya na ako pagka nakuha ko ang buto ng anak ko sa mga taong walang puso. Ilang anak ko napakabait na tao, matulungin. Bakit? Bakit nangyari po ang ganon sa anak ko? Nitong Biyernes, kinamusta ko si Nanay Carmen at si Ederlyn. Kasama rin nila ang 7 pang ibang mga kaanak ng lost sabungeros. Kabilang sina Marilyn at Eloisa na kaanak ng mga sabungerong nawala sa Santa Cruz, Laguna taong 2021. Si Tere na misis ni Nerio Anticristo, sabungero na dinukot mula Santa Maria sa Bulacan. At si Ryan, kapatid ni Michael Bautista, sabungerong nawala sa Laguna, April 2021, na siya rin na videohang nakaposas habang may kasamang 2 lalaki. Muli maraming salamat po sa oras na ito at sa pagpapaunlak ho ulit ng isa pang interview sa inyo. Kamusta na ho kayo? Malungkot po na masaya kasi at least po may lumabas na testigo. Masakit po ang tanggapin pero kailangan po namin lumaban eh. Kasi kagaya ko po, 2 lang po yung anak ko, pareho pa pong wala na. Thankful po ako kasi kahit papano, may lino na po na may lumabas na titistigo po para po dun sa mga nawala namin. In the same time po, malungkot po kami kasi sinabi po niya na wala na kaming pag-asa. Nung po kasi parang iniisip ko na buhay pa yung anak ko. Pero ngayon po kasi kinonfirm niya na wala na kaming aasahan para makita pa na buhay yung mga kaanak ko. Kapanipaniwala ba siya? Nung una po, nagdadalawang isip po kami. Lalo na po ako kasi bakit ngayon lang po siya lumitaw dahil po ba nanganganib na yung buhay niya? O talaga pong gusto na niya talaga kaming tulungan dahil nakukonsensya na siya. Yung kuya ko po yung video na lumabas na may hawak-hawak na 2 lalaki, siya po yung nakaposas. Nung tinanong ko po siya po yung nag-confirm nun. Totoo raw po yun. So nakikilala mo tong si alias Totoy na to? Kilala po namin yun. Yung alias Totoy, lahat po talaga ng detalye, alam niya. Credible po talaga siya. Kwento ni Cha, kapatid ni John Lasco, magpahanggang ngayon kung ano-anong balita raw ang nakakarating sa kanila. Hanggang ngayon po, may mga tumatawag pa sa amin, merong pinakain sa isda o tinapon na lang sa dagat, meron ding inilagay lang sa farm, sinunog. To be honest, nararamdaman namin na sincere itong ating witness kasi may personal knowledge siya eh. Master agent na rin po kami dun, sir. Napanood na raw ni Cha ang video na ipinakita ni alias Totoy na sinasabing si John ang naroon at kinumpirma nilang ito nga ang nawawala nilang kapatid. Talagang kawalang-yaan sa tao. Hindi basta-bastang mga kriminal ang gumawa. Wala silang puso, wala silang konsensya. Cha, nakausap mo rin si alias Totoy. Anong sabi niya sa'yo? Sinabi niya sa akin at saka sa nanay ko na wala na yung kapatid ko. Nanay ako ni Ricardo. Gusto ko lang malaman kung nasaan ang anak ko. Kung anong ginawa nila. Wala na po tayong pag-asa na mabuhay pa ang anak nyo dahil wala na siya. Pasensya na kayo, Nay. Sabihin mo naman kung anong dapat namin gawin. Idaan natin sa court, Nay. Dahil hindi basta-basta ang makalaban natin, Nay. Pagdadasal ka namin, mag-ingat ka. Para narinig mo? Mag-ingat ka raw. Umiiyak sila ngayon. Naiyak ako. Naiiyak din siya. Kapatid lang ako eh. Pero imagine mo yung pinagdadaanan ng mother namin. Napakasakit. Makita namin yung ganun. Masakit yung katotohanan pero kailangan namin mag-move on.
Si Dayan, misis naman ni Ferdinand Dizon, sabungero mula Tanay Rizal, na nawala rin sa Laguna taong 2022. Ang kinakatakot po namin, malaki po yung kalaban namin. Sana maprotektahan po siya kasi yun na lang po yung pag-asa namin para makamit yung hustisya. Anong reaksyon nyo nung dinetalye niya? Nabigla po ako talaga noong sinabi na isinulog sa lake yung mga bangkay at hindi lang daw 34, kundi mahigit 100. Paano daw makukuha yun? Paano niyo tinanggap tong ganitong mga detalye? Ma'am, hanggang ngayon hindi ko matanggap. Ang iniisip ko na lang, ma'am, ngayon, nasa abroad yung anak ko para hindi ako gaanong makaramdam ng sakit. Mahirap pong tanggapin. Ilang taon po kami naghintay. Ilang taon po na ano yun. Ang gusto ko kasing may iwan sa rehistro ni Claude sa akin ng mukha, yung maayos. Ayoko magtanong sa kanya na anong ginawa niyo. Kasi yun nga lang yung sinabi, inanuhan ng barbed wire, or baka mamaya tinorture pa nila, baka ginulpi o ano. Ayoko pong mag-imagine ng itsura niya. Tapos yun yung may iwan sa alaala ko. Kahit hanggang ngayon po talaga. Kasi isipin mo na lang po nanay ka, tapos yung anak mo, tatali sa alambre, tapos yung sa ilog, di po ba? Iniisip ko na, yung anak ko mabait yun eh. Baka sakaling may nagligtas sa kanya. Pero nung sinabi na po nung alas Totoy na wala na po kami nga sa 100, patay na talaga. Napakasakit po bilang isang magulang. Para akong binubusan ng malamig, hindi ko kinakaya, hindi ako makapagsalita. Mahirap po talaga, ma'am. Gusto ko po isipin yung okay pa siya pag-alagala na wala sa sarili. Na makakasama pa namin siya. Sabi nila, mga sabungero daw, galit na galit daw sa mga nandaraya. So online, may mga nagre-react na ganyan dito sa kwento ng inyong mga kamag-anak. Wala akong alam sa operation nila. Kung alam naman pala nila na gumagawa ng illegal, sana dinimanda na lang nila. Pinakulong na lang nila. May napalabas sila sa pagdukot, sa pagpatay. So ang tanong ko, sino ang illegal? Sino ang kriminal? Sa mga taong nagsasabi na they deserve it, hindi nyo maintindihan kami hanggang hindi nangyayari sa inyo ito. Mahirap na nawala na kami, tapos ganyan pa yung magiging reaction nyo sa amin. May hustisya po, may pulis tayo dyan. Kung sana pinakulong nila. May batas po tayo para sa mga nanloloko, nagnanakaw. Pero yung ipapatay nila ng brutal na ganun. Familiar kayo doon sa missing sabongero? Nagsisimula pa lang ang pagbubuntis ni Jaja nung napaulat na nawawala ang kanyang live-in partner na si John Claude Inonog na kinuhang mag-drive para sa mga sabungero papuntang Manila Arena. Naiwan kay Jaja ang anak nilang si Baste na magtatatlong taong gulang na ngayon. Itong kaso ng Lost Sabungeros parang bahagi na rin nung mga pinagdaanan mo dahil buntis ka eh. Tapos nawala si Claude. Nanganak ka, wala pa rin siya. Hanggat hindi namin sila nakikita, hindi nasasagot yung mga tanong namin. Yung bigat sa dibdib, nandun pa rin yun. Kasi okay lang yung mawawala yan na may sakit eh. At least nakikita mo kung saan mo ililibing. Pero yung ganun bigla ang nawala. Yun po yung pinakamabigat sa dibdib. Mag-ilang taon na si Basti. Hanggang wala pa rin kami idea kung nasaan. Hustisya para sa lahat! Hustisya! Ang kwento ng paghahanap ng katarungan ng mga biktima tampok sa kontrobersyal na docu-film ng GMA Public Affairs na Lost Sabungeros. Ano na kaya ang ginawa sa anak ko? Ganito kaya na pinadudugunan nila. Pero kalaunan, ang ilan sa mga kaanak ng biktima umatras sa kaso matapos di umanong makipag-areglo. Pasensya ka na ha. Kasi ang huling balita, di ba? Yung biyanan mo nakipag-settle, nakipag-areglo sa kung sino man ang nasa likod ng pagkawala ng inyong mga kaanak. Anong naging reaksyon mo doon? Sabi ko po sa kanya, wag po tayo magpa-areglo kasi nga, ang gusto po namin, maibalik sa amin yung mga hinahanap namin. Nagulat na lang yung ibang mga kasama namin sa grupo. Meron na mga sariling bahay,
May mga kondo na yung iba. Pero magugulat ka, saan sila kumuha ng ganong pera? Kaya, dun sa amin, sa lugar namin, alam na po na nagpa-areglo sila. Tinanggap niya yung 50 million kapalit ng anak niya at saka mga kasamahan niyang missing sa Bungero. Ang hindi ko lang po alam kung yung 50 million na yun is magkakahati-hati na silang 6. Siyempre, masama loob mo na nakipag-areglo yung biyanan mo, ganun ba? Opo, masama po yung loob ko na kasi syempre, kumbaga, ipinapranta namin yung mga mukha namin kahit malalaking tao yung mga kalaban namin, tapos ending, magpapabayad ka lang. Dun sa posibilidad o pagtansya na baka nakipag-areglo na rin yung hipag mo, anong masasabi mo doon? Tuloy pa rin ang laban namin dito. Hindi namin pinagpalit yung buhay ng kapatid namin o anak namin dahil lamang sa pera. Masakit para bigyan mo ng value ang isang buhay na nawala. Wala, it's priceless. Sinubukan naming hinga ng panig ang ilang mga kaanak na di umano nagpaareglo sa kaso pero hindi sila tumugon. Matatanda ang umabot pa hanggang Senado ang investigasyon. May I request our committee secretary to please acknowledge our resource persons present today. Pero nung natapos ang pagdinig, naging usad pagong na raw ang kanilang mga kaso. Parang lagi pong may pumipigil. Lagi na lang paiba-iba po nang hahawak ng kaso. Parang litong-lito na po kami. Wala na pong nangyayari. It's been 4 years. 8 chief PNP na ang dumaan, pero hindi pa rin nasusolve. Hindi ko alam kung bakit, ganun ba kalakas sila. Dahil natapos na yung kaso, pinababayaan na kami. Wala kaming kinapitan dito, to be honest, kung hindi yung media at yung Panginoon. Talagang every time na nagpapatawag ng interview, talagang porsigido kami, wag lang kaming matabunan. Dahil itong mga namatay na to, itong mga nawala na to, kami mga naging biktima. Pinabayaan kami ng gobyerno eh. Walang porsigidong tapusin itong kasong to. Kaya ngayon, talagang kumilos na ang Panginoon. Samantala, ang Department of Justice o DOJ agad namang tumugon sa mga bagong impormasyon na inilahad ni alias Totoy. It can be a credible story. When you vanish without a trace, then it must be somewhere where people have not been able to look. We will need technical drivers to do it kasi malalim din yan. Bukas din daw ang DOJ na isailalim si alias Totoy sa Witness Protection Program. I assure him na bibigyan namin siya ng protection. Akong bahala sa kanya. Huwag siyang matakot. Sa ngayon, may 7 kaso ng kidnapping at serious illegal detention na isinampa ng DOJ. Gayunman, marami sa kaanak ng mga nawawalang sa Bungero, wala pang naisasampang kaso dahil patuloy pa rin daw iniimbestigahan ng mga ito ng NBI at ng PNP-CIDG. Nasaan yung anak ko? Paano nyo ho nakakaya na hindi panghinaan ng loob? Yung hindi sumko? Hanggat nakikita ko po yung iniwan niyang mga anak, yung pamangkin ko na nagsisikap, hindi po kami nawawalan ng pag-asa. Kahit wala yung tatay nila, kahit na 0.5 na pag-asa lang yan, tatanggapin ko yan. Dayan, ikaw, paano ka hindi pinanghihinaan ng loob? Ano nagpapalakas sa'yo? Siyempre, unang-una yung mga anak ko po. Kasi araw-araw sinasabi nila sa akin na nung nalaman nilang nagpabayad yung isang case sa Tanay, sabi sa akin, Mami, kahit anong mangyari, huwag mo ibebenta si Daddy Maghahanap at maghahanap ng tatay yan pag lumaki. Kasi ngayon, maliliit pa po sila. Pero dadating din po yung araw na magtatanong sila kung, halimbawa, kung napakulong ba namin yung gumawa sa tatay nila na gano'n. Ano po isasagot ko? Na hindi, kasi sila pinagbenta nila yung ng tatay niyo. Gusto ko, maibalik sa amin si Claude. Nay, kasi bilang kayo po yung pinaka-senior dito, hanggang saan nyo ba ho dadalhin itong pakikipaglaban nyo hong ito? Hanggang sa mabigyan po ng hustisya na makita po namin ng personal yung mga buto. Na kahit buto, mahawakan ko yung anak ko, maakap ko. Ang mga
mga kaanak ng ilan sa mga nawawalang sabungero matapos mabalitaan mula kay alias Totoy na sa Taal Lake di umano itinapon ang mga labi. Nagsadya rin sa Coast Guard Batangas. Baka sakaling matulungan sila na mahanap ang mga labi sa lawa. Sana yung publiko manatiling nakabantay doon sa development ng kaso kasi nga possible case siya ng extrajudicial killing at kailangan merong managot dahil pagkitil ng buhay ang pinag-uusapan natin dito. Nakasan niya yung loob niya. Yung buwang loob niya na suportahan kami kasi siya na lang yung natitira namin pag-asa. Parang ang hirap nun, no? Magagalit ka sa kanya pero siya na rin lang ang pag-asa Yun mo. nga po, yun po ang pinakamahirap. Hindi mo dapat kasuklaman kasi siya yung kailangan mo. Sino mag-aakala, ibibigay niya sa amin. Mismo isa sa mga kinasutan namin. Kumbaga, hindi na namin kailangan ng maraming ebidensya. Kasi yung tao pa lang na yun, sapat na yun. Baka may gusto ko kayong sabihin dun sa mastermind o kung sino man po ang nasa likod nitong kaso ng Lost sa Bungeros. So sana makonsensya ka rin katulad ng testigo namin ngayon. Hindi biro ang ginawa mo. Magkapalit kami ng posisyon para maramdaman niya kung anong nararamdaman ng bilang isang magulang, isang asawa, isang kapatid. Para doon sa mastermind. Sana wala na siyang matapalang pera. Kayo naman ngayon yung hindi nakakatulog at nag-aalala. Yung pinambayad nyo, kung kani-kanino, isusukan nyo rin. Sa paglitaw ni alias Totoy, magkahalong emosyon ang nararamdaman ng mga kaanak ng Lost sa Bungeros. Galit, puot, dahil si alias Totoy sangkot sa krimen. Hulog din ng langit ang turing nila sa kanya dahil baka siya na ang magbibigay linaw kung nasaan na ang kanilang mga mahal sa buhay sa isa sa pinakamisteryoso at karumal-dumal na krimen na nangyari kamakailan sa ating bansa. Hello po, ako po muna ang papalit kay Ma'am Jess. Pag-usapan po natin ngayon ang tinatawag na AI-generated videos. Katulad po ng video na ito, hindi po ito totoo. Maski po ako, hindi po totoo. Tara, lipad tayo! Woo! Ang babaeng ito may pagka-superwoman. Sa mga nagpapa-request dyan ng challenge, Naryang naipit sa gyera. mag-ingat sa fake news! Makyat ng Mount Everest. Ang tanda ko na, papaakyatin niyo pa ako sa Mount Everest. Oh, At naglakbay pa sa outer space. nandito ako sa space ngayon, ayoko na dyan sa Earth. Kaninong nanay ito? Nakaka-amiss. Oo, talaga. Sa edad niyang yun, malakas pa siya tap. Sarap nito. Tara, kain. Ang babae sa video, humarap sa aming team. Siya, si Nanay Aida. Hello sa mga tigapanood ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Sa mga litong-lito na riyan, kung paano niya ito nagawa. Nahihilo ako! Buwisit na mga taong to! Si Nanay Aida may gustong linawin. Mga kapuso, hindi po ako totoo. Ayun naman pala, hindi siya totoong tao. Si Lola Aida kasi, produkto ng teknolohiya na kung tawagin, Artificial Intelligence o AI. Ang creator ni Nanay Aida, nahanap ng aming team dito sa bayan ng Tuba, sa Benguet. Si Chad. Every time na may mga bagong apps, in-explore ko talaga siya. Nakita ko yung launching ng tinatawag nilang Video 3, text-to-video model nila na AI. Chad! Wala ka talaga magawa! Zombies naman ngayon! Si Chad, nagtatype lang ng prompt o instruction kung anong gusto niyang makita sa video. Ito po yung nagawa nating prompt. Ibibigay natin yung mga details or yung idea natin kung ano yung video scene na gusto natin. At nung pinindot niya ang Generate Video button, Guys, Nanay Aida here! Nasa KMJS na ako. Ako naman ang lumipad.
Kung mapapansin natin, yung lumipad yung pronunciation niya. Ako naman ang lumipad. Medyo hindi maganda yung pagka-pronounce niya. Itatry natin mag-regenerate ng video. Hi guys! Nanay Aida here. Nasa KMJS na ako. Ako naman ang lumipad. Ako naman ang lumipad. Ako naman ang lumipad. At dahil posible raw na marami ang malilinlang ng mga AI-generated video, ang unang ginawa ni Chad, isang paalala sa mga netizen. Sinasabi ng character na isa siyang prompt lang at hindi totoo. Hindi ako tunay, maging mapanuri lagi. Salamat! Ang nasa isip ko kasi is to raise awareness sa mga tao. Hanggang sa naisipan niyang gumawa ng isang matandang AI character. Yung mga matatanda, sila yung isa sa mga madaling mapaniwala. Nakapanood ako sa Facebook, pampababa daw ng bills. Ginagalitan ako. Madali daw kasi akong maniwala. Kasi nga, hindi nga totoo. Hindi ito totoo, okay? Peke lahat ito! Si Chad ang gumawa ng prompt na to! Mag-ingat sa fake news! Napili ko yung pangalang Nanay Aida kasi yung first two letter nun is A tsaka I. Nag-stand din sa artificial intelligence. Wala akong kinuha ng muka para mabuo si Nanay Aida. Si Nanay Aida is purely AI prompt character. Hi guys! Ako pala si Nanay Aida. Nasa panahon ako ng mga dinosaur. Akala ko Jurassic Park. Hindi pala. Chad, wiset ka. Natututunan niya yung patterns ng mga data based dun sa lahat ng nakita niyang data dun sa tinatawag na training process. Pinifeed lang natin siya ng madaming videos and images, and then tinatry niyang matutunan ano yung general na itsura ng mga bagay-bagay. So, in a way, si Nanay Aida ay mga pinaghalo-halo lang ng mga combinations of patterns and pixels. Sa totoo lang, hindi siya same character lagi. Most of the big AI tech companies don't fully disclose kung saan nila kinukuha yung mga data nila. Sa ngayon, it's still a gray area. Mula noon, kung ano-ano na raw ang pinagawa ni Chad kay Nanay Aida. Kinoronahang Miss Universe. Nanay Aida from the Philippines. Ginawang tirata. Captain Aida! Sinabak sa NBA. Salamat kay General Manager Chad sa pag-draft sa akin. Nasaan si Chad? Naging higante. May bagong tinda si Nanay Aida. At pinagluto pa ng inihaw na cellphone at pritong tsinelas. Hindi na lang pamalo tong tsinelas, ipapakain ko na sa matitigas ang ulo. Gumawa ko ng mga extraordinary scene, mga hindi ka panipaniwala, para at least yung mga tao pag nanood, magko-question sila. Totoo ba itong nakikita ko? Hi guys! Ako na ngayon ng ulam. Malambot na ko, promise! Ang AI o Artificial Intelligence tumutukoy sa kakayahan ng isang computer, gadget o software na gayahin ang talino ng mga tao. Kaya nilang makipag-usap, makakilala ng imahe o hindi kaya gumawa ng mga video at litrato kapag prompt ng tao. Gaya nga ng videos ni Nanay Aida na pumatok online. Nandito ako saglit sa pyramid. Dahil dito, maraming netizens na rin ang gumawa ng sarili nilang video ni Nanay Aida gamit ang AI. Nanay Aida, anong feeling na sikat ka na ngayon sa social media? Ha? Sikat? Eh di wow! Kabilang na ang tiga Rizal na si Arlene. Curious po ako na gawin siya kasi po parang realistic po yung mga videos. Hindi pa ba ubos credits mo? Pagod ako! Dahil tila pirmi raw pinapahirapan si Nanay Aida. Sa unang AI-generated video na ginawa ni Arlene, pinagbakasyon niya si Nanay Aida sa Switzerland. Salamat Arlene, dinala mo ko dito. Puro na lang ako dinadala sa digmaan eh. Sobrang saya ko, pangarap ko to. Hindi raw niya lubos akalain na may mga brand daw na kumontak sa kanya para makipag-collab. Kumikita po ako through collaboration po, bali 10K po, isang linggo po. Hi guys! Nanay Aida here, nandito ako ngayon sa North Korea. Bawal ata mag-vlog dito. Kung sino yung nag-create nung character na yon, sa kanya yung copyright. Pero kung yan ay na-create lang ng artificial intelligence at hindi mo yan ginawa through your own mind, hindi natin masasabi na yan ay distinctly sa atin. Uy! Mapapanood nyo na kami ni Arlene sa kapuso mo! Jessica Soho!
Pero teka, sino naman itong kasama ni Nanay Aida sa isang video? Uy, ikaw pala si Nanay Aida. Ako si Tatay Selo. Nice to meet you, Tatay Selo. What happened, Bella? Meet Tatay Selo, na obvious ba, AI generated din. Mabuhay tayong mga tatay, maliban na lang sa mga walang kwenta. Ang kanya namang creator, ang tiga-Danao sa Cebu na si Josh. Parang ginawan ko lang po ng opposite gender si Nanay Aida. Ang peg o inspirasyon daw ni Josh kay Tatay Selo ang ilan sa mga karaniwang makikitang lalaki sa kalsada. Kaya nilagyan niya ito ng tuwalya sa balikat at ginawa pang bungal. Nung una ko pong nakita yung karakter, talagang natuwa po ako kasi first generation na parang grabe, totoong tao talaga. Hindi lang daw imahinasyon ni Josh ang nabuhay, pati na rin ang alaala ng kanyang Lolo Jose. Same sila ng katawan, yung tsaka laging nag-shirtless rin. Namimiss ko rin po si Lolo Jose pag nakikita ko po si Tatay Selo. Oy, mapapanood nyo na ako sa TV. Sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Si Tatay Selo, isa ring atapang at tao. Nasa tuktok ako ng Mount Everest na nakahubad. Nakuhang sumabak sa digmaan. Kasali ako sa gera. Saan ba yung exit dito? At lakwatsero. Tamang chill lang tayo sa North Pole, mga idol. Nariyang namasyal pa sa maalamat na syudad ng Biringan. Totoo pala ang Biringan. At kahit na gusto mang damihan ni Josh ang adventures ni Tatay Selo, kailangan niya raw munang mag-lie low. Lalo't ang app na gamit ni Josh sa pag-generate sa kanya, may bayad. Pro tier, ang cost niya ay 1,100 pesos per month. Si Ultra naman, ang cost niya ay nasa 13,900 pesos per month. The higher the tier of the subscription, mas madami yung available na credits. Pag fast model, 20 credits lang ang. Kapag quality model ang gagamitin, 100 credits ang kailangan. Nabuo kami ng pyramid. Mahirap maging OFW pero kakayanin para sa pamilya. Pero dahil na rin sa pagiging kapanipaniwala ng maraming AI videos ngayon, hindi maiwasan na may iba na nalinlang ng mga ito. Kita niyo tong balat. May pores, may kulubot. Totoo to, be. Ang AI nagagamit na rin ngayon sa panloloko. Ako man kasi, ginagamit na ang aking imahe sa pagbebenta ng kung ano-anong mga produkto at investment schemes. Wala po akong ini-endorsong investment schemes o mga produkto. Wag na wag po kayong magpapaloko. Naging malaking paksa nga nitong mga nakaraang araw nang nagkaroon ng kalituhan nung nag-share si Senator Bato de la Rosa ng AI-generated video sa Facebook sa pag-aakalang ito'y totoo. Bagay na ikinadismaya ng Malacanang. Hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ang kanilang mga talino, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Depensa naman ng senador. I don't care if this post is AI generated or Manobo generated because I am not after the messenger. I am after the message. So please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. In the context of politics, especially sa elections, pwede rin siyang magamit for misinformation. But I hope that there will also be stronger legislation that follows that. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang Google Philippines tungkol sa issue, pero tumanggi silang magpa-interview. Meron pa ring mga telltale signs na pwede kang tingnan para masabi mo na, medyo suspicious to, baka AI generated to. Kunyari, dun sa naging viral na video, pag tinignan mo yung background, Philippines dapat yung setting, pero merong tuktok dun sa background, no? Wala naman tuktok sa Pilipinas. Usually, yung makikita mong text is walang sense or gibberish yung lumalabas. Grabe, di ako makapaniwala. Kapag papasalitain mo yung characters dun sa video mo, kailangan yung bibig niya tugma dun sa sinasabi niya. Kasi pag hindi, alam mo na agad na fake siya. Nay Aida here. Nandito ako sa Grindelwald. Oh, ang ganda dito, oh. Tingnan natin yung mga contents with a critical eye and hindi natin basta-basta tinatanggap lang lahat ng mga information na nakukuha natin sa social media. Ma, wala na akong trabaho. Anak, anong nangyari? May AI na po, ma. Hindi natin dinideny that AI will cause disruptions in the industry.
and in the workplace. But I also think that AI will also create new types of jobs. Huwag natin abusuhin yung capabilities ng ganitong technologies, lalo na kung alam natin na makakasakit tayo ng ibang tao. Hindi rin tama na maging over-reliant tayo sa mga technologies na ito. Kasi kahit magaling sila, pwede silang magkamali. Sa panahon ng AI, kahit hindi totoong tao, pwedeng magpatawa. Pinasok mo pa ko sa construction. Mag-viral. Zombies naman ngayon. At kumita. Ito ginagamit ko. Pero pwede rin itong manlinlang at makapanira. Deserve ko to. Kaya sa dami ng nakikita online, huwag basta-basta maniniwala. Maging mapanuri dahil kahit matalino ang AI, dapat mas matalino pa rin tayong tao. Hindi po ako totoo. Mga palikerong mister, panoorin niyo po ito. Mga nahuli cam o na-caught on camera ng mga misis na di umano mga kabit. Nagsimula ang video na tila ibina-vlog ng isang babae ang pagbisita niya sa dati nilang bahay. Muna mong karaang balay sa una. Kalmado itong kumatok sa pinto. Hanggang sa pagbuksan siya ng isang lalaki. Unsa ba? Na kanya palang mister. Hingdong na ko dire, kinaro ko tan-aon. Hanggang ang kanilang pag-uusap nauwi sa pagtatalo. Unsa ba? Patanawa ko sa unsay sud ni wala. Giit kasi ng babae sa kasama raw ng kanyang mister sa dati nilang bahay ang di umano kalaguyo nito. Wala imong kabit ana, sure ka? Sino kabit? Sure ka nga wala imong kabit ana. Din pasudla ko. Ha? Manong kuon man nimo mahadlok ka? Mahadlok ka nga makita na ko imong kabit nga kauban nimo dire? Sa tuang balay sa una? Oh, pasudla ko. Nganong dili man? Nganong dili man? Pasakit eh. Sige! Pasakit eh. Pasakit eh. Sige. Pasakit eh ah. Hindi man jud ka magkuan. Naagad ang kabit ani. Maya-maya lang, tuluyan ang nakapasok sa loob si Mrs. At dito na niya naka-face-to-face ang isang babae. Uy, hi kabit! Hi kabit! Nasakpan na ka! Paano nga ba maipaglalaban ng mga legal na misis ang kanilang karapatan? Wow, napa sila couple ring? Oh no! Kung ang kanilang mister may iba nang ibinabahay. Sana all, ipakita dyan ninyo sa legal wife, no? Ang legal wife nahanap ng aming team sa probinsya ng Bohol. Matapos mag-viral ang kanyang video online, pumayag siyang magpa-interview sa kondisyong itago ang kanyang pagkakakilanlan. Tawagin natin siyang Grace. Ang lalaki na kanya raw sinugod bahay, kanyang mister, na itago naman natin sa pangalang Paulo. Dati raw silang magkatrabaho sa isang call center. Pagka-team kami, nagte-training kami, nag-message siya sa akin. Yun na yung time na nag-start na mag-chat kami sa isa't isa. Consistent siya. Kumbaga yung love na hinahanap ko, binibigay niya talaga. Yun yung pahulog ng loob ko sa kanya. Si Grace, sinagot si Paulo. Nagsama sila. Nabiyayaan sila ng anak. Hanggang may natanggap si Grace na text message. Sinabi sa akin na kailan naging kami kasi sila pa nung teacher na nobya niya. Ba't di niya sinabi sa akin na meron pala siyang ibang nobya bago siya nanligaw sa akin? Ang sinabi ko sa kanya, bigyan mo ng closure yung babae kasi kawawa. Tapos kinalimutan ko. Sunod namang naging maayos daw ang kanilang pagsasama. Kaya Mayo nito lang nakaraang taon, sina Grace at Paulo nagpakasal. Muli raw silang nabiyayaan ng isa pang anak. Dahil naging maselan daw ang kanyang pagbubuntis, nag-resign sa trabaho si Grace. Hanggang napansin na lang daw niyang nananabang sa kanya ang kanyang mister. Iba talaga siya. 4 times a day talaga siya magsi-CR. Halos aabutin siya ng 1 hour. Makikita mo din kasi na may ka-chat talaga siya. Doon ako nag-start na mag-do that. Hanggang nito lang January, muli raw siyang nakatanggap ng isang mensahe mula sa isang nagpakilalang katrabaho ni Paulo. Sabay na daw silang kumakain, hinihintay ng babae na umuwi yung lalaki kahit na may interval sila na 2 hours. Hinihintay ng babae yung lalaki kasi hinahatid din ng lalaki yung babae sa apartment nun. At ang ikinagulantang daw niya nung nalaman niyang ang kanyang mister at ang di umano kalaguyo nito, nagli-live-in na raw sa dati pa man din nilang apartment.
Ang tumimbre raw sa kanya nito, walang iba kundi ang partner naman daw ng di umano kalaguyo ng kanyang mister. Ang sabi niya sa akin is bantayan ko yung asawa ko kasi nilalandi yung partner niya. Tsaka may nangyari na daw sa kanila. Kaya nung time na yun is kinonfront ko yung asawa ko. Todo naman siya deny. Hindi niya talaga daw ginawa. Wala daw talagang namamagitan sa kanila. Red flags pag nakita mong naiiba na yung attention ng asawa mo, napupunta na sa iba yung focus, that would also lead to infidelity. When is the time that you cross the line? Pag yung other party, hindi na siya nakikipag-cooperate in resolving the matter. Hindi na family yung gusto niya i-preserve, kundi yung something else na or someone else. Dito namang nakaraang buwan, may nag-message daw ulit kay Grace. Picture ng di umano kalaguyo ni Paulo. At nanlamig daw siya nung napansin na ang background ng babae sa litrato, mismong yung dati nilang apartment. Wala pang month kami na wala doon. Binahay niya na agad yung kabit niya. Kaya pala ang gusto niya is maghiwalay na kami para sila naman yung kabit niya yung magsama noon. Para makumpirma ang mga haka-haka, dito na raw siya nagdesisyon na sumugod sa dati nilang bahay. Ano daw sila dito sa kabit. Binuksan niya, hinarangan niya ako. Kaya tumawag ako sa kapatid ko. Doy, dali, Doy! Para hindi niya ako matulak palabas. Then pasudla ko. Ha? Oh, pasudla ko. Pasudla ko, wala imong kabit dire. Hindi man jud ka magkuan. Naagad ang kabit ani. Uy, hi kabit! Hi kabit! Hanggang nakaharap na nga niya ang di umano kalaguyo ng kanyang mister. Nasakpan na ka. Hindi man. Ebidensya kanina mo. Yun ang kabit ka. Bitaw. Ikaw, hinahinay mo? Wow, so sweet! Ha? Ang gulat ni Grace, tila namukhaan niya ang babae. Hindi ko talaga ma-imagine na ang ending pala is yun yung magiging kabit niya. Saan hahantong ang tapatan ng legal wife ng mister at ng di umano other woman? Hi, kabit! Wow, napa sila couple ring. Oh no. Sana all, ipakita dyan ninyo sa legal wife, no? Ano ang karapatan ng mga legal wife kung sakaling mapatunayan nilang nagtataksil ang kanilang mister? Ay, gibuhat niya nako. Himuon sa nanayani mo. Alamin po natin sa mangyayaring harapan sa aming pagbabalik. Misis sa Bohol nang gagalaiting sinugod ang mister sa dati nilang inuupahang apartment. At ang nakaharap niya doon, hindi lang ang kanyang asawa. Hindi man jud ka magkuan. Naagad ang kabit ani. Uy, hi kabit! Hi kabit! Kundi pati na ang di umano kalaguyo nito. Wala pang month kami na wala doon. Binahay niya na agad yung kabit niya. Ikaw, sa makakabaga na, muingon ka na ko, na? Nagikapoy ka na ko. Kaya na day tawod ay lain, di ay dito sa kanyang trabahuan. At ang di umano other woman ni Paulo, kilala pa raw ni Grace dahil minsan na rin sila nitong nagkita. Chip ka kayo nga bae. Nagkita na kami dati. Sinama kami nung asawa ko dun sa fiesta sa Batuan. Kaming dalawa ng anak ko na 2 years old. Nilaro pa nga nung babae yung anak ko eh. Ang sabi niya pa, ang gwapo daw. Agent pag yun mo. Anak, kamus ara makadire. Sure ka? Kidaghan sa nakita ni mo, nga kanunay na kadire. Mamakatin mo? Hindi ko din alam na pati pala yung asawa ko, nilaro na pala niya. Hindi ko talaga matanggap. The audacity, bitaw. Nga imuha yung dadon, asa ta sa una. Ikaw, naa kay duha ka anak, respetua man lang. Gidua-duaan pa nimo akong anak. Nakahinumdum ka? Gidua-duaan pa nimo, pero apil diyang amahan imong gidua-duaan. Nung umiinit na ang mga pangyayari, si Paulo sinubukang umeskapo. Wala siya pakialam. Oo, basta ka. After na lang siya sa portahan, nga mura siya mutakas pa dong. Kevin, nakigistorya na migtarong ni mo dire? Pagtarong na! Lihok! Lihok! Kastoryahari, dali! Ay, pagbabubango diha! Kastoryahari! Ingan na mo dyan na siya! Tarang kakita na kagusay ka matasan! Kalma lang. Kalma rin.
Okay na. Kalma na. Iprotekta ka na yun ang matik eh. Sana all, ipakita dyan ninyo sa legal wife, no? Hindi ko naman gawain na magmakaawa ako sa asawa ko para balikan ako. Wala na din naman talaga akong balak na gawin pa yon. Tanggap ko na eh. Gusto ko lang i-warn yung babae. Katuo ka! Ingana iyang himuon mo, love kay kaniya? Ako, giingon na ako nimo kay bae ko. Kini, daghan na kayo ni gikabuangan. After po nung confrontation, may sinabi siya sa akin na magbibigay siya ng sustento nung 31st. Pero hindi po yun nangyari. At wala na din po siyang paramdam. Sinubukang kuhanan ng pahayag ng aming team si Paulo at ang kinakasama nito, di umano, pero hindi sila sumagot sa aming mga text at tawag. Ang problema lang sa lipunan natin, pag nagkaroon ng ganyang mga kaso, ng lalaki ay ng babae, nabiblame yung asawa dahil sa maaring hindi siya naging mahusay na asawa at ang biniblame din ay yung nagiging mistress. Pero yung lalaki, very little ang blame na talagang kitang-kita mo yung very patriarchal din na values na nagprevail pa. Yun din ang isang bagay na dapat natin baguhin sa ating lipunan. Pero ano nga ba ang karapatan ng mga legal wife at ang kasong maisasampa nila kung mapatunayan nilang hindi nagiging tapat ang kanilang mga mister? Liable na kaagad yung lalaki sa concubinage. The husband cohabits with a woman, not his wife, and living under scandalous circumstances. The husband and the mistress pwede rin maging liable under RA 9262 o mas kilala bilang Violence Against Women and Children because nag-commit ng isang psychological abuse yung lalaki doon sa kanyang legal wife. Kasi nga, nakita ng mismong mga mata ng babae na yung asawa niya ay may kinakasamang iba. If hindi nagsusustento yung lalaki doon sa kanyang tunay na pamilya, pwede pa rin magkaso ng vowsy under the grounds of economic abuse. Cyber libel? Oh, cyber libel. Kapag yung nakuha niyang videos and pictures ay pinost niya sa ating mga social media applications, possible siyang magkaroon ng kaso. Pag ginamit lang niya yung evidence na yon sa kasong vowsy, gagamitin niya sa kasong concubinage, walang magiging problema. Sa lahat ng trauma na ginawa niya sa akin, pati sa mga anak ko, humingi man siya ng tawad. Tao lang din naman ako. Siguro mapapatawad ko siya, pero kailangan niya pa rin magbayad kung ano yung ginawa niya. You just go back to loving yourself. Na kahit magloko siya, you can still stand. Buong-buo ka pa rin bago mo pa siya minahal. Uy, hi kabit! Ang pagtataksil, hindi sikretong kayang itago habang buhay. Lalo na sa panahon ngayon, isang post lang pwede nang sumabog ang katotohanan. Hindi man! Ebidensya kanina mo! Yun ang kapit ka! Walang perpektong relasyon, pero sana kung hindi na talaga maaayos pa, piliing maging totoo dahil sa huli, mas madaling buuin ang puso kesa sa nawasak na pamilya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.